Good morning, good morning, good morning. A blessed morning to each and every one of us. We are already blessed, always blessed, and patuloy nating ipinapahayag ang kabutihan ng Panginoon sa bawat araw, no? At bawat araw din ipinapakita niya sa pagsikat ng napakagandang araw na ngayon ay nakikita po natin ay katibayan ng kanyang pagmamahal at pag-ibig po sa atin. Okay, right now, I'd like to tackle something, no? Okay, ito, tingnan po natin. Tingnan natin ang karakter ng Panginoon. Maski noon pang tinatawag na Old Testament times. Actually, hindi pa binibigay yung testamento kay Moises. Makikita natin yung kanyang pagmamahal at pag-ibig, no, sa mga nagmamahal sa kanya. Okay, tingnan po natin. Ano po bang ginawa niya kay? Unahin na po natin si Noah. Sabi ng Bible, 8 tao lang ang nakaligtas noon dahil syempre nagbigay naman ng babala si Noah, pero hindi naman po sumunod yung mga tao dahil alam naman natin sila po ay talagang nawili, no? Sa pamumuhay na during that time po naman ay tinuturing na napakasamang uri ng pamumuhay ng mga tao. Kaya nga po ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Pero makikita po ninyo may 8 taong naligtas, including siyempre si Noah at ang kanyang buong pamilya. Naligtas po sila. Iniligtas po sila. Naligtas po sila. At because of that, dumami muli ang tao. Pangalawa, si Lot at ang kanyang family. Di po ba may sinabi yata si Abraham doon sa Panginoon, sabi niya, paano Lord kung ganito lang po ang taong mabait, gunawin mo rin ba? Kung sige, maski isa lang, gugunawin ko, hindi ko na gugunawin. Basta, tapos sila Lot nga, di ba na, alam naman natin yung context noon, sila po ay naligtas, hindi po ba? Niligtas po sila. Tapos, sino pa? Si Moises at ang mga Israelita, sila po ay niligtas sa kamay ng Paraon. Iniligtas po sila. Tapos nung nandun po sila sa Egypt, mas nung nasa Egypt pa po sila, merong isang lugar na kung tawagin po ay Goshen, na despite sa paligid may mga dilubyo, yung sa Goshen, kung saan nandun yung mga Israelita, ligtas po yung mga Israelita, hindi po sila nagalaw ng dilubyo. So makikita po natin dito yung karakter ng Panginoon, Old Testament pa lang po, nandyan na po yung kanyang pagliligtas sa kanyang mga anak. Nandyan na po yung kanyang pagliligtas sa mga nagmamahal sa kanya. At anong pagkakaiba nito ngayon? Sa panahon po natin ngayon, church age. Actually, malaki po ang kaibahan. Sapagkat tandaan nyo po ito, tawag po dito, sa panahon po natin ngayon, dahil namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, grabe yung pagiging anak po natin. Grabe yung bond ng pagiging anak po natin. Okay? Kaya ako'y naniniwala po, redemption is better than creation. Yung sila Moises, sila Lot, sila, ang tawag dito, Noah, under creation po yan kasi hindi pa namamatay ang anak ng Diyos sa krus. Pero right after Christ died on the cross, redemptive power po niya yun, namatay siya, redemption na, na-redeem na tayo. Kaya redemption is better than creation. Amen? Kaya how much more now, talagang ililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus. Naintindihan niyo po ba yun? So, kaya ngayon, ang mangyayari po niyan, talagang isesave po niya, makinig mo mabuti, isesave niya ang church bago dumating yung 7 years of tribulation. What makes you think na i-undergo niya sa tribulation yung mga naglagak ng tiwala kay Kristo? Hindi gagawin ng Diyos yun. Kaya talagang napakalakas po talaga ng argumento ng pre-trib rapture. Tapos may mga comments ako nakikita rito. No, sabi niya, mag-a-undergo daw ng tribulation ng mga Kristiyano. Well, kung yan ang paniniwala mo, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, mag-a-undergo ko nga talaga. Dahil hindi mo naman pinaniniwala ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. A-undergo ko nga talaga. Congratulations sa'yo. Tama, yan sa'yo. Para sa'yo yan. Yung nag-comment na yun, no? Kaya sa ating mga naniniwala sa biyaya ng Panginoon, hindi po papahintulot ng Diyos, mas magandang view dito, hindi papahintulot ng Panginoon na mag-undergo tayo ng tribulation. Yan po ay dapat matatag ang pananampalataya natin dyan. No? Tatagan natin ang pananampalataya natin. Maging Jesus conscious tayo. It's not that we love Him, but He first loved us. Kita po ninyo, ano bang pinagdiwa nung last week? Di ba, mahal na araw? I hope tingnan po natin yung tunay na diwa ng Holy Week. Yung namatay siya sa cross, binayaran ng kasalanan ng mundo.
Hindi yung pagsunod sa ano kung ano ng tradisyon. Hindi po yan. Tapos na po eh. Ba't ka pagagawa ng ganon? Yan, nakakatawa dito ngayon sa social media. Yung mga nagpipinitensya, may mga comeding mga video. Ako natawa rin eh, no? Pero, yung mga nagpipinitensya, no? I mean, why? What in the world? Anong sense niyan? Katawa-tawa talaga kung talaga ikukumpara mo sa katotohanan ng ano. Pero nakakaawa po sila. Nakakaawa. Dahil hindi nila alam yung grasya at biyaya ng Panginoon. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, yung mga naniniwalang mag-a-undergo daw ng tribulation ng mga Kristiyano, well, I'm praying na I hope ma-realize nyo na nung Old Testament pala nagliligtas ang Panginoon ng kanyang mga anak. Marami siyang nililigtas, no? Yung tatlo lang po yung kasi ang pinaka makakita niya, angkop na angkop, no? Yung palang, no? Talagang yung mga anak niya ini-spare niya. God loves to spare His children kung ano man paparating na delubian, no? Kaya ngayon kung may mga gera, kung mga and all that, you know, hindi ka dapat matakot. Knowing that Jesus is with you, that He loves you, and He truly cares for you. So what's the reason para matakot ka? Nakakahiya naman sa Panginoong Hesukristo. No, alam mong nandyan siya, natatakot ka. Hindi ka dapat matakot. Walang dapat katakutan. Ito ha, sabihin ko pong tahasan. Kung tutuusin, kung Kristiyano ka, wala kang dapat katakutan kahit na isa. Wala. Dahil alam mo si Jesus, lagi nating kasama. No? At sa umaga pong ito, naway lumago tayo sa katotohanan na yan. No? At lagi nating isabuhay at isaisip na ang Panginoong Hesukristo na matay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang para bigyan tayo ng kaligtasan, kundi iligtas din tayo doon sa puot ng Diyos na mararanasan sa loob ng 7 taon in the future. Kasi church age pa lang po ngayon, no? Pag nag-rapture na po, uulit-ulitin ko, hindi ako magsasawa. Pag nag-rapture na po, tuloy-tuloy na po yan. No? 7 taon ng kapighatian, lalabas ang Antikristo, yung mga poot, yung mga salot, yung mga wrath of God, ano ba? Yung mga nakalagay sa mangkok na poot, yan, lahat po ngayon, sasabog yan. Pinakamalakas na lindol, nuclear war, kabi-kabila, mga building magbabagsakan, pinakamalakas na lindol, magaganap po yan sa Great Tribulation. Pinakamasamang tao na mabubuhay sa mundo, masasaksihan po nila. At pamumunuan pa sila. Kaya mahirap po talagang ma-left behind, mga kaibigan. At ano ba ang solusyon para hindi ma-left behind ng isang tao? Simple lang. Hindi ang kanyang mabubuting gawa at hindi ang kung ano man pwede niyang gawin, kundi ang ginawa na sa krus ng Kalbaryo, kung ano yung tinapos na sa krus ng Kalbaryo. Maniniwala ka lang doon na sapat na yon, yung dugo niyang nabubu sa krus, sapat na yon para ikaw ay maligtas. Kung maniniwala ka na si Jesus lang ang daan patungo sa langit, maliligtas ka. And tiyak, mararapture ka. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, no, inaanyayahan ko kayo na i-click ang subscribe button. Paki-share ang video ito. This video means everything doon sa pakinig nito, makakapanood nito, and then mababago ang kanilang buhay because of the anointing, no, ng message na meron po dito. Ito po, pag ako po nagsalita na po dito, nagugulat na rin po ako. Paano ko ba nasabi ito? Paano ko ba nasabi yung mga bagay na ganyan? Minsan, sabi ko, nakasulat, no? May mga nilagay ako mga points. Ito lang sasabihin ko. And then, kapag nagsasalita na ako sa inyo, may mga nagpa-pop-ups pa rin. Pero I don't believe na pop-ups lang yan. I believe that's the Holy Spirit reminding me to say something na iparating po sa inyo. Ganyan po ang purpose nito, ganyan po ang linaw, no, ng biyaya ng gawain ito, na ang Panginoon talaga, Lord Jesus, kasama natin sa bawat segundo na ginagawa ang kung anumang mga videos na meron sa Daily Good Vibes. Share Daily Good Vibes videos dahil dito, it's a matter of life and death. Dito malalaman mo kung paano maligtas at kung paano lumakad sa kaligtasan na yan sa pamamagitan ng tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun lang po ang tanging ibibigay natin, no? Ang magtiwala tayo sa kanyang tinapos na gawa. Wala na pong iba. No more, no less. No? Kaya yung mga gustong i-share ang video ito, do it now. Spread the gospel habang hindi pa nagrarapture, habang hindi pa dumarating si Jesus para dagitin tayo at madadagit ka din. Thank you.